sa isang liblib na baryo sa Cotabato, kung saan ang malalawak na palayan ay sumasayaw sa hangin at ang mga ilog ay tila salamin ng kalangitan, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Jerwin. Kilala siya sa kanilang lugar bilang tahimik, masipag, at may pusong hindi marunong sumuko sa gitna ng hirap. Lumaki siyang salat sa kayamanan, ngunit hitik naman sa pangarap. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na unti-unti nang kinakalawang dahil sa pagdaan ng maraming tag-ulan. Kasama niya roon ang kaniyang inang si Aling Rosa, isang labanderang halos hindi na magpahinga upang maitawid lamang ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Maagang namatay ang ama ni Jerwin dahil sa sakit na hindi naagapan. Mula noon, natutunan ng binata ang mabuhay ng may bigat sa balikat. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil kinailangan niyang tumulong sa trabaho upang may maipangkain sila araw-araw. Ngunit sa kabila ng kahirapan, may isang bagay na nagbibigay liwanag sa kaniyang buhay: ang pag-aalaga ng mga manok panabong. Bata pa lamang si Jerwin nang matuto siyang humawak ng sisiw. Tinuruan siya noon ng kaniyang ama kung paano alagaan ang isang tandang, kung paano ito pakainin ng tama, at kung paano unawain ang kilos nito. Para sa kaniya, hindi basta hayop ang mga manok. Para silang mga mandirigma na may sariling dangal at tapang. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, nagigising na siya upang pakainin ang kaniyang mga alaga. Kahit kapos sila sa pera, sinisikap niyang mabigyan ang mga ito ng wastong pagkain at pag-aalaga. Ngunit sa dami ng kaniyang manok, walang ni isa ang naging pambihira. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyang nagbago sa kaniyang buhay. Isang maulang hapon iyon nang mapadaan si Jerwin sa masukal na bahagi ng kagubatan sa gilid ng baryo. Galing siya noon sa bukirin kung saan siya nagbuhat ng mga sako ng palay para may uwi silang kaunting pera. Habang naglalakad siya sa maputik na daan, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa damuhan. Huminto siya. Muling narinig ni Jerwin ang mahinang tunog. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinagmumulan nito hanggang sa makita niya ang isang sugatang tandang na nakahandusay sa ilalim ng isang malaking puno. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Ang tandang ay kakaiba sa lahat ng nakita niya sa buong buhay niya. Ang mga pakpak nito ay may bahid ng gintong kulay na kumikislap kahit maulap ang langit. Ang mga balahibo nito ay tila may sariling liwanag. Kahit sugatan at nanghihina, matalim pa rin ang mga mata nito na wari ay may itinatagong lakas. Lumuhod si Jerwin sa tabi nito. May sugat ang tandang sa dibdib at tila ilang araw nang hindi nakakakain. "Paano ka napunta rito?" bulong niya. Hindi gumalaw ang tandang ngunit nanatiling nakatitig sa kanya. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa dibdib ni Jerwin. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may nagsasabing hindi ordinaryong hayop ang kaniyang natagpuan. Maingat niya itong binuhat. Sa kabila ng lakas ng ulan, mabilis siyang umuwi upang maalagaan ang tandang. Pagdating sa bahay, nagulat ang kaniyang ina.
"Jerwin, saan mo naman nakuha iyan?" tanong ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang kakaibang ibon. "Sa gubat po, sugatan siya." Napakunot ang noo ng matanda. Parang hindi pangkaraniwang manok iyan. Ngunit ngumiti lamang si Jerwin habang nililinis ang sugat ng tandang. Mula noon, araw-araw niya itong inalagaan. Pinakain niya ito ng mais, gulay, at bitamina, kahit minsan ay sila na mismo ang nagkukulang sa pagkain. Tuwing umaga ay binibilad niya ito sa araw at marahang kinakausap. Unti-unting lumakas ang tandang. At habang lumilipas ang mga araw, lalo nitong ipinakita ang kakaibang anyo nito. Kapag tinatamaan ng sinag ng araw ang mga pakpak nito, tunay na kumikislap ang gintong kulay ng balahibo nito. Maraming taga-baryo ang nagsimulang mausisa. "Parang may lahi yata iyang manok mo, Jerwin. Baka mahal iyan kapag naibenta. Hindi kaya malas iyan?" Iba-iba ang usap-usapan ng mga tao. Ngunit para kay Jerwin, isa lamang itong alagang iniligtas niya. Isang umaga, habang pinapakawalan niya ang tandang sa bakuran, biglang may dumating na estrangherong matanda sakay ng lumang motorsiklo. Maputi ang buhok nito at seryoso ang mukha. Huminto ito sa tapat ng bahay nila. "Sa iyo ba ang tandang na may gintong pakpak?" tanong ng matanda. Nagulat si Jerwin. "Opo." Tahimik na pinagmasdan ng matanda ang manok. Makalipas ang ilang sandali ay napabuntong hininga ito. "Matagal ko nang hinahanap ang uri ng tandang na iyan." Napakunot ang noo ni Jerwin. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ordinaryong manok ang alaga mo. Ang tawag diyan noon ay agilang tandang." Natahimik si Jerwin. Ayon sa matanda, maraming taon na ang nakalipas ay may mga kilalang mandirigmang nag-aalaga ng ganitong klase ng manok. Pinaniniwalaang may pambihirang tibay at liksi ang mga ito sa laban. Ngunit unti-unti raw nawala ang lahing iyon hanggang sa tuluyan nang hindi makita. Kapag tunay na agilang tandang iyan, dugtong ng matanda, maraming tao ang magkaka-interes diyan. Ano pong ibig sabihin? Tandaan mo ito, iho. Hindi lahat ng lalapit sa iyo ay may mabuting balak. Pagkatapos sabihin iyon ay umalis na ang matanda. Ngunit naiwan kay Jerwin ang mabigat na pakiramdam. Mula nang dumating ang tandang sa buhay niya, tila may mga bagay na nagsimulang magbago. Dumami ang mga taong nagtatanong tungkol sa manok. May ilang mayayamang sabungero mula sa kalapitbayan na gustong bumili rito. Ngunit lahat ng alok ay tinanggihan ni Jerwin. Para sa kanya, hindi basta pera ang katapat ng tandang. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang kakaibang manok. Kapag ito'y tumitilaok tuwing madaling araw, halos marinig iyon sa buong baryo. At isang gabi, may nangyaring hindi malilimutan ni Jerwin. Nagising siya dahil sa malalakas na tahol ng mga aso. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang balisang-balisang paikot-ikot ang kaniyang tandang sa bakuran. Biglang may aninong tumalon palabas ng kanilang bakod. "Hoy!" sigaw ni Jerwin habang hinahabol ang lalaki.
ngunit mabilis itong nakatakas sa dilim. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang bukas ang kulungan ng tandang. May nagtangkang magnakaw. Nang gabing iyon, lalo niyang naunawaan na may malaking dahilan kung bakit maraming taong interesado sa kaniyang alaga. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa tangkang pagnanakaw. May ilan na nagsabing baka dapat na raw ibenta ni Jerwin ang manok bago pa sila mapahamak. Ngunit matigas ang kaniyang loob. Hindi ko siya ipagbibili, matatag niyang sabi. Habang pinagmamasdan niya ang tandang na nakatayo sa ilalim ng araw, may kakaibang determinasyong nabuo sa kaniyang dibdib. Pakiramdam niya ay may malaking papel ang manok sa kaniyang kapalaran. Hindi niya alam kung biyaya ba ito o simula ng panganib. Ngunit isang bagay ang malinaw kay Jerwin. Hindi niya hahayaang maagaw ni Numan ang tandang na kulay ginto, ang pakpak. Mabilis na lumipas ang mga araw matapos ang tangkang pagnanakaw sa tandang ni Jerwin. Ngunit kasabay ng pagdaan ng panahon ay lalo ring lumawak ang usap-usapan tungkol sa kakaibang manok na may gintong pakpak. Sa bawat sulok ng baryo sa Cotabato, iyon na ang laman ng usapan ng mga matatanda sa tindahan, ng mga magsasakang nagpapahinga sa ilalim ng puno, at maging ng mga sabonghero sa maliit na arena sa kabilang bayan. May ilan na naniniwala na pambihirang lahi lamang iyon ng tandang. Ngunit mayroon ding nagsasabing may misteryo raw ang manok. Hindi man pinapansin ni Jerwin ang mga kwento ng mga tao, ramdam niya na unti-unting nagiging magulo ang kaniyang tahimik na buhay. Tuwing umaga ay mas maaga na siyang gumigising upang bantayan ang kaniyang alaga. Hindi na niya ito iniiwan ng matagal. Kahit sa bukirin, ay mabilis na siyang umuuwi. Habang tumatagal, lalo niyang napapansin ang kakaibang ugali ng tandang. Hindi ito basta-bastang natatakot. Kapag may estrangherong lumalapit sa kanilang bakuran, agad itong nagiging alerto. Tumitindig ang mga balahibo nito at matalim na tumititig sa sinumang hindi nito kilala. Ngunit sa kabila ng bagsik nito, napakalambing naman ng tandang kay Jerwin. Minsan ay sinusundan pa siya nito saan man siya magpunta sa paligid ng bahay. Parang naiintindihan nito ang bawat salita niya. Isang hapon, habang pinapaliguan ni Jerwin ang tandang sa may poso, dumating ang matalik niyang kaibigang si Omar. "Jerwin!" sigaw nito habang naglalakad papasok sa bakuran. Lumapit ito at agad na pahinto nang makita ang tandang. "Talagang kakaiba iyang alaga mo," sabi ni Omar habang nakatitig sa gintong balahibo nito. Ngumiti si Jerwin. Lumakas na nga siya. Napakamot sa ulo si Omar bago marahang nagsalita. "May gusto sanang sabihin sa iyo si Kapitan Dario." Nawala ang ngiti ni Jerwin. Si Kapitan Dario ang pinakamayamang sabonghero sa kanilang lugar. Kilala ito hindi lamang sa yaman, kundi pati sa impluensya. Halos lahat ng sabungan sa kalapit-bayan ay may koneksyon sa kaniya. "Bakit daw?" tanong ni Jerwin. "May malaking derby sa bayan sa susunod na linggo. Gusto niyang isali iyang manok mo." Tahimik si Jerwin.
Hindi pa kailanman lumaban sa sabungan ang kaniyang tandang. Bagaman nakikita niya ang lakas nito, hindi niya alam kung handa na ba talaga ito. At kung ayaw ko, tanong niya. Napabuntong hininga si Omar. Alam mo naman si Kapitan Dario, kapag may gusto iyon, hindi agad sumusuko. Hindi agad nakasagot si Jerwin. Sa loob-loob niya, ayaw niyang gamitin ang tandang para lamang sa sugal at pera. Ngunit alam niyang malaking oportunidad din iyon. Kapag nanalo ang kaniyang manok, maaaring magbago ang buhay nilang mag-ina. Maaari na silang magkaroon ng maayos na bahay. Maaari nang hindi magbanat ng buto araw-araw ang kaniyang ina. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ni Aling Rosa ng simpleng tuyo at kanin, ikinuwento ni Jerwin ang alok ni Kapitan Dario. Tahimik lamang na nakinig ang kaniyang ina. Anak, mahinang sabi nito, ikaw ang mas nakakakilala sa manok na iyan. Pero natatakot po ako. Bakit? Parang simula nang dumating siya rito, sunod-sunod na ang gulo. Napatingin si Aling Rosa sa tandang na nasa sulok ng bahay. Kahit gabi ay tila kumikislap pa rin ang bahid gintong balahibo nito. May mga biyayang may kasamang pagsubok, sabi ng matanda. Nasa tao na kung paano niya haharapin. Hindi agad nakatulog si Jerwin ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salita ng kaniyang ina. Hanggang sa magdesisyon siya kinabukasan, tatanggapin niya ang hamon, ngunit hindi para sa yabang o pera. Gagawin niya iyon upang malaman kung ano nga ba talaga ang kakayahan ng kaniyang alaga. Nang makarating kay Kapitan Dario ang desisyon ni Jerwin, agad itong natuwa. Magandang pasya iyan, sabi ng matanda habang nakangisi. Maraming gustong makakita sa manok mo. Mula noon ay nagsimula ang mas mahigpit na ensayo ng tandang. Tuwing madaling araw ay pinatatakbo ito ni Jerwin sa malawak na damuhan. Pinapalakas niya ang mga hita nito at maingat na sinusubaybayan ang pagkain. Kapansin-pansin ang bilis ng pag-unlad ng tandang. Hindi ito madaling mapagod. Mas matalas din ang kilos nito kaysa ordinaryong manok panabong. Minsan, habang nagsasanay, may isang ligaw na ahas na gumapang malapit sa bakuran. Bago pa man makalapit ang ahas, mabilis na tumalon ang tandang at tinuka iyon ng paulit-ulit hanggang sa gumapang palayo ang reptilya. Natulala si Jerwin. Hindi niya inaasahang ganoon kabilis at katapang ang kaniyang alaga. Dumating ang araw ng derby. Maaga pa lamang ay dagsa na ang mga tao sa malaking sabungan sa bayan. Maingay ang paligid. May mga sigawan, tawanan, at bulungan ng pustahan. Nagkalat ang mga kilalang sabunghero mula sa iba't ibang lugar ng Cotabato. Ngunit nang dumating si Jerwin, bitbit ang kaniyang tandang, tila biglang nag-iba ang tingin ng mga tao. Halos lahat ay napatingin sa gintong pakpak ng manok. Siya ba iyon? Iyan ba iyong sikat na tandang? Parang agila ang itsura. Iba't ibang bulungan ang narinig niya habang naglalakad papasok. Ramdam ni Jerwin ang kaba.
Hindi siya sanay sa ganoong karaming tao. Ngunit nanatiling kalmado ang tandang sa kaniyang mga bisig. Sa kabilang panig ng sabungan, naghihintay ang unang makakalaban nila. Pag-aari iyon ng isang kilalang sabungerong si Temyong. Malaki at mabagsik ang pulang tandang nito. Marami na raw na panalunang laban. Ngumisi si Temyong nang makita si Jerwin. "Iyan ba ang sikat mong manok?" tanong nito habang minamata ang gintong pakpak. Tahimik lamang si Jerwin. "Ako na ang bahala sa iyo mamaya," dagdag ng lalaki. Ngunit hindi nagpadaig si Jerwin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang para sa sarili niya ang laban na iyon. Parang kailangang patunayan ng kaniyang tandang ang sarili nito. Ilang sandali pa ay tinawag na sila sa gitna ng arena. Biglang lumakas ang sigawan ng mga tao. Nagsimula ang pustahan. Pinagmasdan ni Jerwin ang kaniyang alaga habang maingat itong inilalapag sa arena. Tahimik ang tandang. Ngunit ang mga mata nito ay tila nag-aapoy sa tapang. Sa kabilang panig ay galit na ang pulang tandang ni Temyong. Humudyat ang sentensyador. At sa isang iglap, parehong sumugod ang dalawang manok. Mabilis ang unang pangyayari. Tumalon ang pulang tandang upang umatake. Ngunit ikinagulat ng lahat ang bilis ng pag-ilag ng gintong tandang. Parang hangin itong gumalaw. Kasunod noon ay isang mabilis na sipa na agad tumama sa kalaban. Napaatras ang pulang tandang. Nabigla ang buong arena. Ang bilis. Hindi normal iyang manok. Muling sumugod ang kalaban, ngunit muli rin itong nasalubong ng matinding atake. Hindi nagtagal, nagsimulang manghina ang pulang tandang. Habang tumatagal ang laban, lalong nangingibabaw ang gintong tandang ni Jerwin. At sa huling sagupaan, mabilis itong tumalon sa ere bago malakas na tumama ang tari nito sa kalaban. Tumumba ang pulang tandang. Tahimik ang arena sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumabog ang malalakas na sigawan. "Panalo! Grabe ang manok! Parang halimaw!" Natulala si Jerwin habang pinagmamasdan ng kaniyang alaga. Hindi niya inaasahang ganoon kalakas ang tandang. Ngunit habang nagsasaya ang mga tao, may isang pares ng matang seryosong nakatingin mula sa pinakadulong bahagi ng sabungan. Isang matangkad na lalaking nakaitim na tahimik lamang na pinagmamasdan ang gintong tandang. At sa kaniyang mga labi ay unti-unting gumuhit ang malamig na ngiti. Mainit pa rin ang usapan sa buong sabungan matapos ang hindi inaasahang panalo ng tandang ni Jerwin. Kahit tapos na ang laban, marami pa ring tao ang nakapaligid sa kanya upang makita ng malapitan ng manok na may gintong pakpak. May mga humahanga, may mga naiinggit, at mayroon ding lihim na nagbabalak. Mahigpit ang hawak ni Jerwin sa kaniyang alaga habang pilit na iniiwas ito sa siksikan ng mga tao. Hindi siya komportable sa dami ng matang nakatingin sa kanila. Ngunit gitna ng ingay ng sabungan, muli niyang napansin ang lalaking nakaitim na tahimik lamang na nakatayo sa may dulo ng arena. Hindi ito sumisigaw,
Hindi rin ito nakikipag-usap. Nakatitig lamang ito sa gintong tandang na parabang matagal na nitong hinihintay makita iyon. Maya-maya ay unti-unti itong naglakad palapit. Habang lumalapit ang lalaki, napansin ni Jerwin ang kakaiba nitong anyo. Matangkad ito, maitim ang balat dahil sa bilad sa araw, at may bakas ng matandang peklat sa kaliwang pisngi. Ngunit higit sa lahat, malamig ang mga mata nito. Parang walang emosyon. Huminto ito sa harapan ni Jerwin. "Ikaw si Jerwin?" tanong nito sa mababang tinig. "Opo," sagot ng binata habang nag-iingat. Tahimik na pinagmasdan ng lalaki ang tandang. "Magkano mo ibebenta?" Diretsahan ang tanong. Hindi agad sumagot si Jerwin. Hindi po siya binebenta. Bahagyang ngumiti ang lalaki ngunit walang init ang ngiting iyon. Lahat ng bagay may presyo. "Pasensya na po." Nanatiling tahimik ang lalaki sa loob ng ilang segundo bago muling nagsalita. "Hindi mo alam kung anong klaseng manok ang hawak mo." Naramdaman ni Jerwin ang bahagyang panlalamig ng kaniyang batok. "Alam ko pong alaga ko siya." Nagkatinginan silang dalawa. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango ang lalaki. "Ako si Rodrigo Velasco." Napansin ni Jerwin na tila nagulat ang ilang taong nakarinig ng pangalan nito. Kilala si Rodrigo Velasco sa iba't ibang sabungan sa Mindanao. Isa ito sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng sabong. Marami itong mamahaling manok at kilala sa walang habas na pamimili ng mahuhusay na panabong. Ngunit bukod sa pagiging mayaman, marami ring kwento tungkol dito. May ilan na nagsasabing wala raw itong kinatatakutan. May ilan ding nagsasabing kaya nitong pabagsakin ang sino mang humarang sa gusto nito. "Pag-isipan mo ang alok ko," sabi ni Rodrigo. "Dahil balang araw, baka hindi mo kayaning protektahan iyang manok." Pagkatapos sabihin iyon ay tuluyan na itong umalis. Naiwan si Jerwin na mabigat ang pakiramdam. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may banta sa mga salita ng lalaki. Pag-uwi niya sa baryo, agad sinalubong ni Aling Rosa ang kaniyang anak. Nang makita nito ang saya ng mga tao sa labas ng kanilang bahay, agad nitong nalaman ang nangyari. "Nanalo kayo?" tanong nito. Ngumiti si Jerwin. "Opo." Ngunit kahit nanalo sila, hindi maalis sa isip niya ang lalaking nakaitim. Habang kumakain sila ng gabing iyon, ikinuwento niya sa kanyang ina ang tungkol kay Rodrigo Velasco. Biglang natahimik si Aling Rosa. "Kilala ko ang apelyidong iyan," mahina nitong sabi. Napatingin si Jerwin. "Noong bata ka pa, minsang nabanggit ng tatay mo ang pangalang Velasco." "Bakit po?" "May mga malalaking sabonghero noon na nag-aagawan sa mga pambihirang lahi ng manok." Napakunot ang noo ni Jerwin. "May alam po ba kayo tungkol sa gintong tandang?" Umiling ang matanda. "Kaunti lang, pero sabi noon ng ama mo, may ilang lahi raw ng manok na hindi basta nakukuha. Pinag-aagawan daw iyon ng mga mayayamang sabongero." Tahimik na napaisip si Jerwin. Habang tumatagal, mas lalo siyang naguguluhan sa tunay na pinagmulan ng kaniyang alaga. Kinabukasan,
Maaga siyang nagtungo sa likod ng bahay upang sanayin muli ang tandang. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Mas agresibo ito kaysa dati. Mas mabilis. Mas matalim ang galaw. Sa bawat pagtalon nito ay tila lumalakas ang hangin sa paligid. Habang pinagmamasdan iyon ni Jerwin, biglang may dumating na motorsiklo sa tapat ng kanilang bahay. Dalawang lalaking hindi niya kilala ang bumaba. Parehong seryoso ang mukha. "Si Jerwin?" tanong ng isa. "Opo." May mensahe si Mang Rodrigo. Hindi nagsalita si Jerwin. Inaanyayahan kanyang sumali sa malaking derby sa Davao sa loob ng 2 linggo. Nanlaki ang mga mata ni Jerwin. Ang derby sa Davao, ang isa sa pinakamalalaking laban sa buong Mindanao. Mga kilalang sabunghero lamang ang karaniwang nakakasali roon. Bakit ako? Gusto niyang makita ulit lumaban iyang manok mo. May iniabot ang lalaki na sobre. Pagbukas ni Jerwin ay nakita niya ang malaking halaga ng pera. Paunang bayad pa lamang iyon. Kapag sumali ka, mas malaki pa riyan ang makukuha mo. Pagkaalis ng mga lalaki, matagal na natulala si Jerwin. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay niya. Sapat iyon upang maipagawa nila ang kanilang bahay. Sapat upang makapagpahinga na ang kaniyang ina sa paglalaba. Ngunit kasabay ng tukso ng pera ay ang kaba sa kaniyang dibdib. Pakiramdam niya ay lalo lamang silang nalulubog sa isang mundong hindi niya lubos na nauunawaan. Pagsapit ng gabi, muling kinausap ni Jerwin ang kaniyang ina. Ano pong dapat kong gawin? Tahimik na nag-isip si Aling Rosa bago nagsalita. Anak, hindi masamang mangarap ng magandang buhay. Tama po, pero mag-ingat ka sa mga taong masyadong interesado sa tagumpay mo. Napabuntong hininga si Jerwin. Hindi niya maitago ang pagnanais na mabago ang kanilang buhay. Sa huli, nagpasya siya. Tatanggapin niya ang paanyaya sa Davao. Ngunit hindi niya alam na habang ginagawa niya ang desisyong iyon, may mga matang lihim na nagmamasid sa kanilang bahay mula sa kadiliman. Sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa bakuran, naroon ang isang lalaking may takip ang mukha. Tahimik nitong pinagmamasdan ang gintong tandang. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan itong ngumiti. Sa wakas, bulong nito. Nakita rin namin siya. At sa unang pagkakataon, mula nang matagpuan ni Jerwin ang tandang sa gubat, nagsimulang gumalaw ang mga taong matagal nang naghahanap sa kakaibang manok na may gintong pakpak. Mula nang tanggapin ni Jerwin ang paanyaya sa malaking derby sa Davao, tila mas lalong bumigat ang paligid sa kanilang bahay sa Cotabato. Hindi iyon maipaliwanag ng binata, ngunit pakiramdam niya ay may mga matang palaging nakatingin sa kanya saan man siya magpunta. Kapag nasa palengke siya upang bumili ng feeds, may mga estrangherong tila sumusunod sa kanya ng tingin. Kapag dumaraan siya sa bukirin, may mga motorsiklong mabagal na lumalapit bago muling aalis. At tuwing gabi, mas nagiging mailap at alerto ang kaniyang gintong tandang.
Minsan ay bigla na lamang itong titilaok sa kalaliman ng gabi na para bang may nararamdamang panganib. Dahil dito, mas naging maingat si Jerwin. Dinagdagan niya ang kandado ng kulungan. Naglagay rin siya ng ilaw sa bakuran kahit maliit lamang ang kinikita nila. Ayaw niyang mangyari muli ang tangkang pagnanakaw. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa labas ng bahay, matapos pakainin ng tandang, lumapit si Aling Rosa, bitbit ang isang lumang kahon na balot ng tela. "Jerwin," mahina nitong sabi, "may dapat kang malaman." Napatingin ang binata sa ina. Bihira niyang makitang seryoso ng ganoon si Aling Rosa. Dahan-dahang inilapag ng matanda ang kahon sa mesa. Halatang luma na iyon at matagal nang hindi nabubuksan. "Pagmamay-ari ito ng tatay mo." Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Jerwin. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay may ilang kupas na litrato, lumang pera, at isang maliit na kwaderno na halos maghiwa-hiwalay na ang mga pahina. "Hindi ko yan ipinakita noon dahil bata ka pa," sabi ni Aling Rosa. "Pero pakiramdam ko, panahon na para malaman mo." Kinuha ni Jerwin ang kwaderno. Pagbukas niya rito ay agad niyang nakita ang sulat kamay ng kaniyang ama. May mga tala tungkol sa pag-aalaga ng manok panabong. May mga guhit ng iba't ibang klase ng tandang. Ngunit sa gitna ng kwaderno ay may isang pahina na agad nagpahinto kay Jerwin. Isang guhit ng tandang na may gintong pakpak. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Halos kaparehong-kapareho iyon ng kaniyang alaga. Sa ilalim ng guhit ay may nakasulat, "Ang agilang tandang ang nawawalang lahi ng mga mandirigma." Parang tumigil ang mundo ni Jerwin habang binabasa niya ang kasunod na tala. Ayon sa isinulat ng kaniyang ama, may mga sinaunang sabungero noon na nagpalahi ng mga natatanging manok na may pambihirang tibay, bilis, at talino sa laban. Ngunit hindi basta ordinaryong lahi ang mga ito. Pinaniniwalaang ang mga tandang na iyon ay piling-pili lamang at halos imposible ng matagpuan. Maraming mayayamang tao ang naghahanap sa mga ito sa loob ng maraming taon. At marami rin ang nasira dahil sa kasakiman. Habang binabasa iyon ni Jerwin, unti-unting bumigat ang kaniyang dibdib. "Tay, alam mo pala," bulong niya. "Hindi ko alam kung gaano karami ang alam ng ama mo," sabi ni Aling Rosa. "Pero bago siya namatay, sinabi niyang darating ang panahon na may makikita kang bagay na magbabago ng buhay mo." Tahimik si Jerwin. Muli niyang tiningnan ang kaniyang tandang na tahimik lamang sa kulungan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. "Bakit hindi sinabi sa akin noon?" tanong niya. "Dahil ayaw ng tatay mo na mapasama ka sa mundong iyon." "Anong mundo?" Iyuko ni Aling Rosa ang ulo nito bago sumagot. "Ang mundo ng mga taong handang gumawa ng masama para lamang makuha ang gusto nila." Natahimik si Jerwin. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang matakot para sa kaniyang alaga. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay ni Omar upang humingi ng payo.
Habang nagkakape silang dalawa sa ilalim ng puno, ikinuwento niya ang lahat. Mula sa kuwaderno ng kaniyang ama hanggang sa tungkol sa agilang tandang. Hindi agad nakapagsalita si Omar. Kung totoo iyan, sabi nito, kaya pala parang baliw ang mga tao sa manok mo. Napabuntong hininga si Jerwin. Ayaw ko naman ng gulo, pero mukhang huli na para umiwas. Tahimik silang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay may dumating na isang batang lalaki na hingal sa pagtakbo. Jerwin, sigaw nito. May mga taong nasa bahay ninyo. Agad na tumayo si Jerwin. Mabilis siyang tumakbo pa uwi kasama si Omar. Habang papalapit sila sa bahay, nakita nila ang isang itim na van na nakaparada sa labas. May 3 lalaking nakatayo malapit sa bakuran. Mahigpit ang hawak ni Jerwin sa kahoy na napulot niya sa gilid ng daan. Ngunit nang makita siya ng mga lalaki, ay hindi sila gumalaw. Sa gitna nila ay naroon si Rodrigo Velasco. Tahimik itong nakatingin sa gintong tandang. Maganda pala talaga kapag malapitan, sabi nito. Galit na lumapit si Jerwin. Bakit kayo nandito? Hindi agad sumagot si Rodrigo. Bagkus ay tumingin ito sa paligid ng maliit nilang bahay. Marami kang pwedeng makuha sa buhay, Jerwin. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Bahagyang ngumiti si Rodrigo. Hindi lang pera ang kaya kong ibigay. Tahimik si Jerwin. Kaya kitang gawing pinakamalaking pangalan sa sabungan. Hindi ako interesado. Sa unang pagkakataon ay bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Rodrigo. Nawala ang ngiti nito. Matigas ang ulo mo. Hindi ko ibebenta ang manok ko. Tumitig ng diretso si Rodrigo sa kanya. Hindi mo naiintindihan ang panganib. At kayo po ba ang panganib? Sandaling natahimik ang paligid. Maging ang mga kasama ni Rodrigo ay napatingin kay Jerwin. Pagkatapos ay dahan-dahang tumawa si Rodrigo. Matapang ka, sabi nito. Parang ama mo. Biglang nanlamig ang katawan ni Jerwin. Kilala ninyo ang tatay ko? Hindi agad sumagot ang lalaki. Ngunit bago ito umalis, ay iniwan nito ang mga salitang lalong nagpalalim ng misteryo. Ang ama mo ay minsang naging bahagi ng mundong pilit mong iniiwasan ngayon. Pagkaalis ng van, matagal na natulala si Jerwin. Hindi niya inaasahang may koneksyon pala ang kaniyang ama sa mga taong tulad ni Rodrigo Velasco. At habang pinagmamasdan niya ang gintong tandang, lalo niyang naramdaman na may malalim na lihim na nakabaon sa nakaraan ng kaniyang pamilya. Lihim na unti-unti nang lumalapit sa kanya. Hindi naging payapa ang isip ni Jerwin matapos ang pagdating ni Rodrigo Velasco sa kanilang bahay. Paulit-ulit na umiikot sa kaniyang isipan ang mga huling sinabi nito. Ang ama mo ay minsang naging bahagi ng mundong pilit mong iniiwasan ngayon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Sa buong buhay niya, ang pagkakakilala niya sa kaniyang ama ay isang simpleng magsasaka lamang na marunong mag-alaga ng manok panabong. Tahimik ito, mabait, at walang kaaway sa baryo.
Ngunit habang tumatagal, tila unti-unting nabubuksan ang isang nakatagong bahagi ng nakaraan nito. At pakiramdam ni Jerwin, habang lumalalim ang kaniyang kaalaman tungkol sa gintong tandang, lalo namang lumalapit ang panganib, kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa lumang silid ng kaniyang ama sa likod ng bahay. Matagal nang hindi nagagamit ang maliit na kwartong iyon. Makapal ang alikabok sa mga kahon at gamit na naiwan doon. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang lumang aparador na yari sa kahoy. Sa loob ay may ilang damit, kupas na sombrero at mga gamit sa sabong na matagal nang hindi nahahawakan. Ngunit may isang bagay na agad nakaagaw ng kaniyang pansin, isang lumang litrato. Kinuha niya iyon at maingat na pinunasan. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Nasa larawan ang kaniyang ama na nakatayo sa gitna ng malaking sabungan. Bata pa ito noon at masigla ang mukha. Ngunit hindi iyon ang nagpayanig kay Jerwin. Sa tabi ng kaniyang ama ay nakatayo si Rodrigo Velasco. Pareho silang nakangiti sa litrato habang may hawak na malaking tropeo. Nanigas si Jerwin. Hindi siya makapaniwala. Mabilis siyang lumabas ng silid at hinanap ang kaniyang ina. Naabutan niya si Aling Rosa sa likod bahay habang nagsasampay ng damit. "Inay," agad niyang sabi habang hawak ang litrato, "bakit kasama ni tatay si Rodrigo Velasco rito?" Biglang natigilan ang matanda. Unti-unti nitong ibinaba ang hawak na basang damit. Tahimik itong tumingin sa litrato bago napabuntong hininga. "Matagal kong itinago iyan," sabi nito. "Ano pong ibig sabihin nito?" Ilang sandaling natahimik si Aling Rosa bago tuluyang nagsalita. "Noong bata ka pa, kilalang sabongero ang tatay mo." Parang bumigat ang paligid para kay Jerwin. Hindi lang basta sabongero, dugtong ng kaniyang ina. Isa siya noon sa pinakamagaling sa Mindanao. Hindi agad nakapagsalita si Jerwin. Pakiramdam niya ay may bahagi ng kaniyang buhay na ngayon lamang nabubuo. Ano pong nangyari? Napaupo si Aling Rosa sa kahoy na bangko habang nakatanaw sa malayo. "Magkaibigan noon ang tatay mo at si Rodrigo Velasco." Lalong nagulat si Jerwin. Ayon kay Aling Rosa, magkasamang sumikat noon sa sabungan ang dalawang lalaki. Pareho silang may pambihirang galing sa pag-aalaga at pagsasanay ng mga manok panabong. Marami silang napanalunang derby sa iba't ibang lugar. Ngunit habang tumatagal, nagbago si Rodrigo. Naging sakim ito sa pera at kapangyarihan. May mga usap-usapan noon na handa itong gumawa ng kahit ano upang manalo. Hanggang isang araw, may isang pambihirang manok na napunta sa kaniyang ama. Isang tandang na sinasabing mula sa nawawalang lahi ng agilang tandang. "Katulad ng alaga mo ngayon," sabi ni Aling Rosa. Nanlamig ang pakiramdam ni Jerwin. "Ano pong nangyari sa manok na iyon?" Tahimik na yumuko si Aling Rosa. Nawala. Napakunot ang noo ni Jerwin. Hindi naniwala ang tatay mo na aksidente lang iyon. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ina.
Unti-unting nabuo sa isip ni Jerwin ang isang bagay na matagal nang nakatago. Si Rodrigo po ba ang kumuha? Hindi agad sumagot ang kaniyang ina. Ngunit sapat na ang katahimikan nito upang maintindihan ni Jerwin ang sagot. Pagkatapos noon, mahinang sabi ni Aling Rosa, "Iniwan ng tatay mo ang mundo ng sabong. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Dahil gusto naming lumaki kang malayo sa gulo." Napapikit si Jerwin. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya kung bakit tila kakaiba ang interes ni Rodrigo sa gintong tandang. Hindi lamang pala iyon tungkol sa pera. Parang may matagal nang hinahabol ang lalaki. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo si Jerwin sa tabi ng kulungan ng tandang, hindi niya maiwasang pagmasdan ang gintong balahibo nito na tinatamaan ng liwanag ng buwan. "Anong lihim ba talaga ang dala mo?" bulong niya. Tahimik lamang ang tandang, ngunit nanatiling nakatitig sa kaniya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Jerwin ay hindi aksidente ang pagkakatagpo nila sa gubat. Parang may dahilan kung bakit sa kaniya napunta ang kakaibang manok. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may isa pang panganib na papalapit. Sa kabilang baryo, sa loob ng isang malaking bahay na bantay sarado ng mga tauhan, tahimik na nakaupo si Rodrigo Velasco habang umiinom ng alak. Sa harap niya ay nakalatag ang ilang lumang litrato. Isa roon ang larawan ng ama ni Jerwin. Matagal niya itong tinitigan bago marahang nagsalita. "Akala ko noon tuluyan nang nawala ang lahing iyon." Lumapit ang isa niyang tauhan. "Ano pong balak natin, boss?" Tahimik na ngumiti si Rodrigo. Hindi pwedeng manatili kay Jerwin ang tandang. "Aagawin po ba natin?" Umiling si Rodrigo. "Huwag muna." Tumayo ito at lumapit sa bintana. May malaking derby sa Davao. Tahimik na nakinig ang mga tauhan. "Doon natin siya dudurugin." Kinabukasan, dumating ang opisyal na paanyaya para sa laban sa Davao. Isa iyong engrandeng torneo na sasalihan ng pinakamahuhusay na sabonghero sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Malaki ang premyo. Malaki rin ang panganib. Habang hawak ni Jerwin ang sobre ng imbitasyon, ramdam niya ang bigat ng paparating na laban. Ngunit sa kabila ng takot, may matinding apoy na unti-unting sumisindi sa kaniyang dibdib. Hindi lamang iyon laban para sa pera o pangalan. Pakiramdam niya ay unti-unti niyang ipinaglalaban ang dangal ng kaniyang ama. At habang pinagmamasdan niya ang gintong tandang na buong tapang na nakatayo sa harap niya, isang bagay ang malinaw sa kaniyang puso. Hindi siya uurong kahit sino pa ang kalaban. Dumating ang araw ng pag-alis ni na Jerwin patungong Davao. Madaling araw pa lamang ay gising na siya upang ihanda ang kaniyang gintong tandang. Tahimik niyang inayos ang kulungan nito habang unti-unting lumiliwanag ang kalangitan sa Cotabato. Hindi siya sanay sa malalayong biyahe. Mas lalong hindi siya sanay sa malalaking laban. Ngunit alam niyang wala nang atrasan. Sa may pintuan ng kanilang bahay, tahimik na nakatayo si Aling Rosa habang pinagmamasdan ng kaniyang anak. "Mag-ingat kayo," sabi nito.
Opo, inay. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ni Jerwin. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Tumango ang binata. Kasama niya sa biyahe si Omar na pilit na nagpresintang sumama upang may makatulong siya sa pag-aalaga ng tandang. Habang umaandar ang lumang van na sinakyan nila papuntang Davao, hindi mapakali si Jerwin. Hindi niya maalis sa isip ang mga salitang binitiwan ni Rodrigo Velasco. Pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda sa Derby. Ngunit sa tuwing titingin siya sa kaniyang alaga, tila bumabalik ang kaniyang lakas ng loob. Tahimik lamang ang gintong tandang sa loob ng kulungan nito, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Parang handa sa anumang laban. Pagdating nila sa Davao, ay agad silang namangha sa laki ng arena. Hindi iyon maihahambing sa maliliit na sabungan sa kanilang baryo. Napakalawak ng lugar. Matingkad ang mga ilaw. Punong-puno ng sasakyan ang paligid. Naroon ang mga kilalang sabongero mula sa iba't ibang probinsya. May mga mamahaling sasakyan, may mga armadong gwardiya, at may mga lalaking tila sanay sa kapangyarihan at pera. Biglang naramdaman ni Jerwin kung gaano siya kaliit sa mundong iyon. Habang naglalakad sila papasok, maraming tao ang napapalingon sa gintong tandang. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagdating ng manok na may gintong pakpak. Siya ba iyong mula sa Cotabato? Iyan ba ang nanalo sa nakaraang laban? Parang mas malaki na siya ngayon. Iba-iba ang bulungan ng mga tao. Ngunit hindi pinansin iyon ni Jerwin. Mas inalala niya ang kaligtasan ng kaniyang alaga. Nang makarating sila sa waiting area ng mga kalahok, mas lalo siyang kinabahan. Naroon ang napakaraming mababangis na tandang mula sa iba't ibang lugar. May mga itim na panabong na tila halimaw sa laki. May mga pulang tandang na puno ng peklat sa katawan. At may ilang manok na halatang dumaan sa napakaraming laban. Tahimik na pinagmamasdan ng gintong tandang ang paligid. Hindi ito kinakabahan, hindi rin ito umatras. Sa halip ay tila mas lalo pang tumitindi ang bagsik ng mga mata nito. Parang naiintindihan niya ang laban, bulong ni Omar. Tahimik na tumango si Jerwin. Ilang sandali pa ay lumapit ang isang lalaki na naka-Amerikana. Si Jerwin Tadeo? Tanong nito. Opo. Inaanyayahan kayo sa VIP room. Nagkatinginan sina Jerwin at Omar. Bakit? May gustong kumausap sa inyo. Mabigat ang pakiramdam ni Jerwin habang sumusunod sa lalaki. Pagdating nila sa isang malawak na silid, agad niyang nakita si Rodrigo Velasco na nakaupo sa gitna habang napapalibutan ng mga tauhan. Tahimik itong umiinom ng kape. Nang makita si Jerwin, ay bahagya itong ngumiti. Mukhang dumating ka nga. Hindi agad sumagot si Jerwin. Umupo ka. Nandito po ako para lumaban. At iyon nga ang pag-uusapan natin. Tahimik na naupo si Jerwin habang mahigpit na hawak ang kulungan ng tandang. Ilang segundo munang katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita si Rodrigo. Alam mo ba kung gaano kahalaga iyang manok mo?
Hindi po ako interesado sa presyo niya. Bahagyang natawa si Rodrigo. Parang ama mo talaga. Biglang tumalim ang tingin ni Jerwin. Ano po bang gusto ninyo? Unti-unti nagbago ang ekspresyon ni Rodrigo. Nawala ang ngiti nito. Gusto kong malaman kung tunay ngang agilang tandang iyan. Tahimik si Jerwin. Kapag natalo siya rito, dugtong ni Rodrigo, malalaman nating isa lang siyang ordinaryong manok. At kapag nanalo, sandaling natahimik ang lalaki bago sumagot. Magbabago ang lahat. Hindi na nagtanong pa si Jerwin. Ramdam niyang may malalim pang dahilan kung bakit labis ang interes ni Rodrigo sa kaniyang alaga. Paglabas nila sa silid, napabuntong hininga si Omar. Hindi ko gusto ang tingin ng taong iyon. Ako rin. Maya-maya ay nagsimula na ang mga laban. Sunod-sunod ang sigawan ng mga tao sa arena. Napuno ng tensyon ang paligid habang isa-isang naglalaban ang pinakamahuhusay na tandang sa Mindanao. At nang tawagin ang pangalan ni Jerwin, tila biglang lumakas ang ingay ng buong sabungan. Sa pula, mula Cotabato, ang gintong tandang ni Jerwin Tadeo. Mabilis na tumayo si Jerwin habang buhat ang kaniyang alaga. Pagpasok nila sa arena, ramdam niya ang daan-daang matang nakatingin sa kanila. Ngunit agad ding natahimik ang mga tao nang makita ang kalaban nila. Isang napakalaking itim na tandang. Puno ng peklat ang katawan nito. Matalim ang tari at mabangis ang mga mata. Kilala iyan, bulong ni Omar. 15 sunod na panalo. Napahigpit ang hawak ni Jerwin sa kulungan. Sa unang pagkakataon, mula nang matagpuan niya ang gintong tandang, tunay siyang kinabahan. Ngunit nang tingnan niya ang kaniyang alaga, nakita niyang kalmado lamang ito. Parang hindi nito kinatatakutan ang kalaban. Umudyat ang sentensyador. Dahan-dahang inilapag ng 2 handlers ang kanilang mga manok sa arena. Tahimik ang buong lugar. At sa isang iglap, parehong sumugod ang 2 tandang. Napakalakas ng unang banggaan. Halos mapasigaw ang mga tao nang marinig ang bagsik ng salpukan. Mabilis umatake ang itim na tandang. Sunod-sunod ang mga sipa nito. Ngunit ikinagulat ng lahat nang maiwasan iyon ng gintong tandang. Parang hangin itong gumalaw. Napaatras ang kalaban. Ngunit hindi iyon sumuko. Muling sumugod ang itim na tandang ng buong lakas. At sa pagkakataong iyon, tumama ang tari nito sa pakpak ng gintong tandang. Napasinghap ang arena. Nakita ni Jerwin ang bahagyang pagdugo ng pakpak ng kaniyang alaga. Nanlamig ang kaniyang katawan. Sa unang pagkakataon, nasugatan ang gintong tandang. Ngunit sa halip na manghina, tila lalo lamang nagbago ang kilos nito. Unti-unting tumindig ang gintong balahibo sa mga pakpak nito. At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng arena, tila tunay na kumislap ang kulay gintong balahibo nito. Napaatras maging ang kalabang tandang. Tahimik ang buong arena habang nakatitig ang lahat sa pambihirang tanawin. At sa pinakatahimik na sandali ng gabi,
Dahan-dahang ngumiti si Rodrigo Velasco mula sa kaniyang upuan. Sa wakas, bulong niya, nagising na rin siya. Nabalot ng matinding katahimikan ang buong arena matapos kumislap ang gintong balahibo ng tandang ni Jerwin. Maging ang maiingay na sugarol at sabunghero ay tila nawalan ng boses sa kanilang nasaksihan. Sa gitna ng arena, nakatayo ang gintong tandang habang bahagyang tumutulo ang dugo mula sa sugat sa pakpak nito. Ngunit sa halip na manghina, tila lalo itong naging mabagsik. Ang mga mata nito ay nagmistulang nag-aapoy. At sa bawat paggalaw nito, tila mas bumibilis ang hangin sa paligid. Napaatras ang malaking itim na tandang na kanina lamang ay agresibong umaatake. Hindi iyon karaniwang takot ng isang manok. Parang may nararamdaman itong panganib. Maging si Jerwin ay hindi makapaniwala sa kaniyang nakikita. Anong nangyayari? Mahina niyang bulong. Sa kabilang bahagi ng arena, hindi maalis ang tingin ni Rodrigo Velasco sa gintong tandang. Ngayon lamang muli niya nakita ang ganoong anyo matapos ang napakaraming taon. At sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Mga alaala ng mga labanang minsang yumanig sa mundo ng sabong. Mga laban kung saan ang agilang tandang ay kinatatakutan ng lahat. Humudyat muli ang sentensyador. At sa isang kisap mata, sumugod ang itim na tandang. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, mabilis na tumalon ang gintong tandang. Napasinghap ang buong arena, parang lumipad ito sa ere. Isang malakas na sipa ang tumama sa leeg ng kalaban. Tumilapon ang itim na tandang sa lupa. Ngunit pilit pa rin itong tumayo. Galit na galit itong sumugod muli. Sa pagkakataong iyon, hindi na umatras ang gintong tandang. Nagharap ang dalawa sa gitna ng arena. Sunod-sunod ang kanilang pag-atake. Mabilis, mabangis, halos hindi na masundan ng mga mata ng tao. Ngunit habang tumatagal, lalong nangingibabaw ang gintong tandang. Mas matalas, mas mabilis, mas matibay. At sa huling sandali ng laban, malakas itong tumalon bago tumama ang tari nito sa dibdib ng kalaban. Biglang tumumba ang itim na tandang. Tahimik ang buong arena. Makalipas ang ilang segundo ay sumabog ang napakalakas na sigawan. Panalo! Hindi normal iyang manok. Parang demonyo sa lakas. Naguluhan si Jerwin habang mabilis niyang binuhat ang kaniyang alaga. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahil kahit siya mismo ay hindi maipaliwanag ang nangyari. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid, mabilis silang nilapitan ni Omar. Jerwin, kailangan na nating umalis dito. Bakit? Hindi maganda ang tingin ng mga tao. Napansin ni Jerwin ang sinasabi ng kaibigan. Maraming matang nakatitig sa gintong tandang. Hindi na iyon simpleng paghanga. Parang pagnanasa na. At sa pinakadulong bahagi ng arena, nakita niyang nakatayo si Rodrigo Velasco habang nakatitig sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na malamig ang ekspresyon ng lalaki. Parang nakakita ito ng bagay na
Matagal na nitong hinahanap. Mabilis na lumabas sina Jerwin sa arena. Habang naglalakad sila papunta sa parking area, hindi mapakali si Omar. Pakiramdam ko may mangyayaring masama. Tahimik si Jerwin. Ramdam din niya iyon. Pagdating nila sa van, agad nilang inilagay ang kulungan ng tandang sa loob. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, may 4 na lalaking biglang humarang sa kanila. Pare-parehong nakaitim ang mga ito. "May gusto kayong pag-usapan ni Mang Rodrigo," sabi ng isa. "Bukas na lang," sagot ni Jerwin. Ngayon, tumigas ang mukha ni Omar. "May lakad pa kami." Hindi gumalaw ang mga lalaki. Lalong bumigat ang tensyon sa paligid. Mahigpit na humawak si Jerwin sa kulungan ng tandang. "Hindi kami sasama." Tahimik na nagtama ang kanilang mga tingin. At sa isang iglap, biglang hinablot ng isa sa mga lalaki ang kulungan. Ngunit bago pa nito makuha iyon, mabilis na kumawala ang gintong tandang. Tumalon ito palabas ng kulungan. Nagulat ang lahat. Sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis nitong inatake ang lalaking humablot dito. Napaatras ang lalaki habang napasigaw sa sakit. Nagkagulo ang paligid. Sinamantala iyon ni na Jerwin upang mabilis na sumakay sa van. "Bilisan mo!" sigaw ni Omar habang pinaandar ang sasakyan. Mabilis silang umalis sa arena habang humahabol ang ilang tauhan ni Rodrigo. Malakas ang tibok ng puso ni Jerwin habang hawak ang kaniyang alaga. Hindi niya akalaing aabot sa ganoon ang sitwasyon. "Sinubukan talaga nilang kunin siya," sabi ni Omar habang mabilis na nagmamaneho. Tahimik lamang si Jerwin. Ngunit sa kaniyang dibdib, unti-unting sumisibol ang galit. Hindi lamang pala sila basta sinusubaybayan. Handa na pala silang saktan upang makuha ang tandang. Habang bumibiyahe sila pabalik ng Cotabato, napansin ni Jerwin na tahimik ang kaniyang alaga. Ngunit kakaiba ang mga mata nito. Parang may lalong lumalim na bagsik. Pagdating nila sa baryo kinabukasan, agad silang sinalubong ni Aling Rosa. Nang makita nito ang sugat sa pakpak ng tandang, agad itong nabahala. Ano ang nangyari? Ikinuwento ni Jerwin ang lahat. Mula sa laban hanggang sa tangkang pagkuha ng mga tauhan ni Rodrigo. Tahimik lamang na nakinig ang matanda. Ngunit halata sa mukha nito ang matinding pag-aalala. "Hindi na tayo ligtas dito," mahina nitong sabi. Napatingin si Jerwin sa kaniyang ina. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Kapag tuluyan nang nakilala ang tandang na iyan, mas marami pang lalapit." Tahimik ang binata. Alam niyang totoo ang sinabi ng kaniyang ina. At habang lumalalim ang gabi, hindi niya maiwasang isipin kung hanggang saan nila kayang labanan ang mga taong gustong umagaw sa kaniyang alaga. Ngunit sa kabilang bayan, sa loob ng madilim na silid, tahimik na nakaupo si Rodrigo Velasco habang pinagmamasdan ang isang lumang larawan. Larawan iyon ng ama ni Jerwin kasama ang isang gintong tandang. Unti-unti siyang ngumiti. Pareho nga siya ng ama niya, bulong nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa isa niyang tauhan.
Ihanda ninyo ang mga tao. Para saan po? Dahan-dahang tumayo si Rodrigo. Panahon na para mabawi natin ang tunay na pagmamay-ari ng Velasco. Mula nang mangyari ang kaguluhan sa Davao Derby, hindi na muling naging payapa ang buhay ni Jerwin. Mas naging tahimik ang kanilang baryo sa Cotabato tuwing gabi. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay naroon ang matinding kaba na bumabalot sa kanilang bahay. Hindi na halos makatulog si Aling Rosa. Tuwing may maririnig itong tunog sa labas, agad itong bumabangon upang silipin ang bakuran. Si Jerwin naman ay palaging may dalang itak kapag lumalabas ng bahay. At ang gintong tandang ay tila mas naging mailap at agresibo. Kapag may estrangherong dumadaan malapit sa kanilang bakuran, agad itong tumitindig at matalim na tumititig. Parang may kakaiba itong pakiramdam sa panganib. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas at humahampas ang hangin sa bubong nilang yero, hindi pa rin makatulog si Jerwin. Nakaupo lamang siya malapit sa kulungan ng tandang habang tahimik na nag-iisip. Paulit-ulit sa kaniyang isip ang mga nangyari sa Davao. Hindi niya akalaing aabot sa puntong hahabulin sila ng mga tauhan ni Rodrigo Velasco. Pakiramdam niya ay unti-unti na silang nasasangkot sa isang laban na mas malaki kaysa inaakala niya. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa likod ng bahay. Agad siyang napatingin. Tahimik ang paligid maliban sa patak ng ulan. Ngunit muling narinig ni Jerwin ang tunog. Parang may mga paa sa maputik na lupa. Dahan-dahan siyang tumayo. Kasabay niyon ay biglang naging alerto ang gintong tandang. Tumindig ang mga balahibo nito habang nakatitig sa dilim. Naramdaman ni Jerwin ang panlalamig ng kaniyang batok. Mahigpit niyang hinawakan ang itak bago dahan-dahang lumapit sa bintana. At doon niya nakita ang ilang aninong gumagalaw sa likod bahay. Nanlaki ang kaniyang mga mata. May mga tao sa labas. Mabilis niyang nilapitan ang kaniyang ina. "Inay," mahina niyang sabi, "gumising po kayo." Napabangon agad si Aling Rosa nang makita ang seryosong mukha ng anak. "Anong nangyari?" "May tao sa labas." Biglang namutla ang matanda. Hindi pa man sila nakakapagsalita muli ay biglang may malakas na hampas sa kanilang pintuan. Napaatras si Aling Rosa sa takot. Kasunod niyon ay isa pang malakas na pagbangga. "Buksan ninyo!" sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Tahimik na napahigpit ang hawak ni Jerwin sa itak. Hindi siya sumagot, ngunit maya-maya ay narinig nila ang pag-ikot ng ilang tao sa likod ng bahay. Palibot na sila. Mabilis na tumilaok ang gintong tandang. Malakas, mabangis, at tila puno ng babala. Biglang nabasag ang isang bintana sa gilid ng bahay. Napasinghap si Aling Rosa. "Jerwin!" Ngunit bago pa tuluyang makapasok ang lalaki sa bintana, mabilis na tumalon ang gintong tandang. Sa isang kisap mata, tinukan ito ang mukha ng lalaki. Napaatras ito habang napasigaw sa sakit. Nagkagulo sa labas. "Kunin ang manok!" sigaw ng isa.
Agad na lumabas si Jerwin habang hawak ang itak. Sa ilalim ng malakas na ulan ay nakita niya ang 4 na lalaking nakaitim na pilit pumapasok sa kanilang bakuran. Galit siyang sumigaw. Lumayas kayo rito. Ngunit hindi umatras ang mga lalaki. Sa halip ay mabilis silang sumugod. Mabilis na umiwas si Jerwin sa unang umatake habang itinulak niya ito gamit ang balikat. Nagpatuloy ang kaguluhan sa ilalim ng ulan. Hindi sanay makipaglaban si Jerwin sa tao, ngunit handa siyang gawin ang lahat upang maprotektahan ang kaniyang ina at ang gintong tandang. Habang nakikipagbuno siya sa isa sa mga lalaki, biglang may lumapit mula sa likuran. Ngunit bago pa siya matamaan, mabilis na tumalon ang gintong tandang at inatake ang lalaki sa leeg. Napaatras ito habang hawak ang dugo ang balat. Parang mabangis na hayop ang kilos ng tandang. At habang tumatagal ang laban, tila lalo lamang lumalakas ang bagsik nito. Maya-maya ay narinig ang malalakas na sigaw mula sa kabilang bahay. Nagising na ang mga kapitbahay. May magnanakaw. Hoy! Anong nangyayari dyan? Dahil sa pagdami ng tao, nagsimulang umurong ang mga lalaking nakaitim. Umalis na tayo, sigaw ng isa. Mabilis silang tumakbo palabas ng bakuran at sumakay sa isang van na naghihintay sa kalsada. Sa loob lamang ng ilang segundo ay mabilis na naglaho ang sasakyan sa gitna ng ulan. Humihingal na napaupo si Jerwin sa maputik na lupa. May ilang sugat siya sa braso at balikat, ngunit mas inalala niya ang kaniyang ina. Inay, ayos lang po ba kayo? Tumango si Aling Rosa kahit nanginginig sa takot. Tahimik na lumapit ang gintong tandang kay Jerwin. May bakas ng putik at dugo sa mga balahibo nito, ngunit matatag pa rin itong nakatayo. At sa unang pagkakataon, malinaw na naisip ni Jerwin ang isang bagay. Hindi ordinaryong alaga ang manok na iyon. Parang handa itong pumatay upang protektahan siya. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa pag-atake. Maraming tao ang nagtungo sa bahay ni Jerwin upang alamin ang nangyari. May ilang natakot. May ilang lalong humanga sa gintong tandang. Ngunit may ilan ding nagsimulang umiwas. Dahil habang lumalalim ang misteryo tungkol sa manok, tila lalo ring lumalapit ang panganib sa sinumang nasa paligid nito. Nang tanghali ring iyon, muling dumating si Omar. Nang makita nito ang sirang bintana at bakas ng kaguluhan, agad itong napatigil. Grabe, totoo ngang sinugod kayo. Tahimik na tumango si Jerwin. Kailangan na nating gumawa ng paraan. Anong paraan? Tahimik na napaisip si Omar bago seryosong nagsalita. May kilala akong matandang sabonghero sa Sultan Kudarat. Napatingin si Jerwin. Sino? Si Mang Isko. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jerwin nang marinig ang pangalan. Kilala si Mang Isko noon bilang isa sa pinakamagaling na tagapagsanay ng panabong sa Mindanao.
ngunit matagal na itong nawala sa mundo ng sabong. Anong kinalaman niya rito? Tahimik na lumapit si Omar bago mahina itong nagsalita. Siya raw ang huling taong nakakita sa tunay na agilang tandang. Hindi agad nakapagsalita si Jerwin matapos marinig ang pangalan ni Mang Isko. Matagal na niyang naririnig ang alamat tungkol sa matandang sabungerong iyon. Noong bata pa siya, madalas ikwento ng mga matatanda sa baryo ang tungkol sa isang lalaking halos walang talo sa sabungan. Sinasabing kayang malaman ni Mang Isko ang lakas ng isang manok sa isang tingin lamang. Ngunit higit sa lahat, marami ang naniniwala na isa ito sa iilang taong may tunay na kaalaman tungkol sa agilang tandang. Sigurado ka bang buhay pa siya? Tanong ni Jerwin kay Omar. Hindi ako sigurado, sagot nito. Pero may nagsabi sa akin na nakatira raw siya sa isang liblib na lugar sa Sultan Kudarat. Tahimik na napaisip si Jerwin. Matapos ang pag-atake sa kanilang bahay, alam niyang hindi na sila ligtas sa Cotabato. Kung totoo ngang may alam si Mang Isko tungkol sa gintong tandang, maaaring siya lamang ang makakatulong sa kanila. Kinagabihan, kinausap ni Jerwin ang kaniyang ina tungkol sa plano. Aalis kayo? Tanong ni Aling Rosa habang halatang nag-aalala. Kailangan po naming malaman ang totoo. Tahimik na yumuko ang matanda. Pakiramdam ko habang tumatagal, lalo kayong nalalapit sa panganib. Pero hindi na po kami pwedeng umatras. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Alam nitong matigas na ang loob ng kaniyang anak. At sa kaibuturan ng puso nito, alam niyang darating talaga ang araw na haharapin ni Jerwin ang lihim na iniwan ng kaniyang ama. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay bumiyahe na sina Jerwin at Omar papuntang Sultan Kudarat. Kasama nila ang gintong tandang na tahimik lamang sa loob ng kulungan nito. Habang umaandar ang lumang jeepney sa mahahabang kalsada ng Mindanao, hindi mapakali si Jerwin. Sa bawat kilometro ng kanilang nilalakbay, tila mas lumalapit sila sa katotohanang matagal nang nakatago. Pagdating nila sa Sultan Kudarat pagsapit ng hapon, agad nilang napansin ang katahimikan ng lugar. Malalawak ang bukirin, mahangin ang paligid, at sa malalayong bahagi ng bundok ay makikita ang maliliit na bahay na halos natatakpan ng mga puno. Matapos magtanong-tanong sa mga tao, itinuro sa kanila ang isang maliit na kubo sa gilid ng kakahuyan. Diyan nakatira si Mang Isko, sabi ng isang matanda. Tahimik na naglakad sina Jerwin at Omar patungo roon. Habang papalapit sila, may kakaiba silang naramdaman. Napakatahimik ng paligid. Tanging tunog lamang ng hangin at mga dahon ang maririnig. Pagdating nila sa kubo, agad nilang nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno habang nagpapakain ng mga manok. Payat ito, kulubot na ang mukha at maputi na ang buhok. Ngunit kahit matanda na, matalim pa rin ang mga mata nito. Parang agad nitong nabasa ang dahilan ng kanilang pagpunta. Hindi pa man nakakapagsalita si Jerwin, ay tumingin na ito sa kulungan ng gintong tandang at biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda.
Dahan-dahan itong tumayo. Hindi maaari, bulong nito. Nagkatinginan sina Jerwin at Omar. Lumapit si Mang Isko sa kulungan. Tahimik nitong pinagmasdan ang gintong pakpak ng tandang. Pagkatapos ay marahan itong napapikit. Akala ko wala nang natira. Nanlamig ang katawan ni Jerwin. Kilala ninyo po siya? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito diretso kay Jerwin. Anak ka ni Ramon, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Jerwin. Opo. Napabuntong hininga si Mang Isko. Kamukhang kamukha mo ang ama mo. Tahimik silang pumasok sa kubo. Sa loob ay makikita ang maraming lumang larawan ng mga manok, panabong at tropeo na unti-unti nang kinakalawang dahil sa tagal ng panahon. Umupo si Mang Isko habang seryosong nakatingin sa gintong tandang. Hindi ordinaryong manok iyan, sabi nito. Alam ko na po. Umiling ang matanda. Hindi mo pa talaga alam. Tahimik si Jerwin. Makalipas ang ilang segundo ay nagsimulang magsalita si Mang Isko tungkol sa nakaraan. Ayon dito, maraming taon na ang nakalipas ay may lihim na samahan ng mga pinakamalalaking sabonghero sa Mindanao. Sila ang nag-alaga at nagpalahi sa mga agilang tandang. Hindi lamang dahil sa lakas ng mga ito sa laban, kundi dahil naniniwala silang ang mga tandang na iyon ay simbolo ng kapangyarihan. Kapag may hawak kang tunay na agilang tandang, sabi ni Mang Isko, iginagalang ka ng buong mundo ng sabong. Tahimik na nakinig si Jerwin, ngunit mas lalong bumigat ang kaniyang pakiramdam habang nagpapatuloy ang kwento ng matanda. Maraming tao noon ang naging sakim. Napatingin si Mang Isko sa gintong tandang. Isa na roon si Rodrigo Velasco. Biglang tumalim ang tingin ni Jerwin. Ayon sa matanda, dating magkaibigan sina Rodrigo at Ramon, ang ama ni Jerwin. Pareho silang mahusay. Pareho silang tanyag. Ngunit nagbago ang lahat nang matuklasan nila ang pinakahuling lahi ng agilang tandang. Nagkaroon ng alitan. May mga taong nasaktan. May mga nawala. At isang gabi, dugtong ni Mang Isko, naglaho ang huling tandang. Tahimik ang buong kubo. Akala ng lahat noon ay tuluyan nang nawala ang lahing iyon. Napatingin si Jerwin sa kaniyang alaga. Kaya po ba kami hinahabol? Dahan-dahang tumango si Mang Isko. Kapag nalaman ng buong mundo ng sabong na may buhay pang agilang tandang, maraming taong handang pumatay para diyan. Nanlamig ang pakiramdam ni Omar. Ano pong dapat naming gawin? Tahimik na napaisip si Mang Isko. Pagkatapos ay tumingin ito kay Jerwin. May paparating na mas malaking laban. Napakunot ang noo ng binata. Anong laban po? Ang pugad ng mga hari. Biglang natahimik maging si Omar. Kilala niya ang pangalan ng laban na iyon. Isa iyong lihim at napakalaking torneo na dinadaluhan lamang ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang sabonghero sa buong Mindanao.
Marami ng kwento tungkol dito. May mga nananalo ng milyon-milyon. May mga nawawala. At may ilan daw na hindi na muling nakauwi. Bakit po ninyo sinasabi sa amin iyan? Tanong ni Jerwin. Tahimik na tumingin si Mang Isko sa kanya. Dahil sigurado akong pupuntahan kayo ni Rodrigo roon. Mabigat ang katahimikan sa loob ng kubo. At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang gintong tandang sa gubat, tunay na naunawaan ni Jerwin kung gaano kalaki ang mundong kinakalaban niya. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita muli, biglang tilaok ng malakas ang gintong tandang. Kasunod niyon ay ang tunog ng mga sasakyang huminto sa labas ng kubo. Dahan-dahang tumayo si Mang Isko. At sa seryoso nitong mukha, agad na naunawaan ni Jerwin ang ibig sabihin niyon. Nahanap na sila ni Rodrigo Velasco. Nabalot ng mabigat na katahimikan ang loob ng kubo ni Mang Isko matapos marinig ang paghinto ng mga sasakyan sa labas. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Tahimik na nakatayo si Jerwin habang mahigpit na hawak ang kulungan ng gintong tandang. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kaniyang puso. Ngunit hindi siya maaaring magpakita ng takot. Hindi sa harap ng mga taong matagal nang naghahanap sa kanilang alaga. Dahan-dahang lumapit si Omar sa bintana at sumilip. Nanlamig ang kaniyang mukha. Mga tauhan ni Rodrigo, mahina niyang sabi. Sa labas ng kubo ay nakaparada ang tatlong itim na sasakyan. Isa-isang bumaba ang mga lalaking nakaitim habang hawak ang mga flashlight. At sa gitna nila ay dahan-dahang bumaba si Rodrigo Velasco. Tahimik lamang itong nakatingin sa kubo. Parang alam na alam nitong wala nang matatakbuhan sina Jerwin. Napabuntong hininga si Mang Isko. Hindi siya sumusuko kapag may gusto siya. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Jerwin. Ano pong gagawin natin? Tahimik na nag-isip ang matanda bago tumingin sa likod ng kubo. May daan sa likod ng kakahuyan. Kapag mabilis kayo, makakalayo pa kayo. Ano naman po ang mangyayari sa inyo? Bahagyang ngumiti si Mang Isko. Matanda na ako. Hindi na ako ang habol nila. Hindi agad nakapagsalita si Jerwin. Sa kabila ng maikling pagkakakilala nila, ramdam niyang mabuti ang intensyon ng matandang sabungero. At ngayon ay handa pa itong ilagay sa panganib ang sarili upang tulungan sila. Biglang may malakas na katok sa pintuan. Mang Isko, sigaw ng isa sa mga tauhan sa labas. Alam naming nandyan sila. Tahimik ang lahat sa loob. Muling nagsalita ang lalaki. Buksan mo ang pinto. Ngunit hindi gumalaw si Mang Isko. Sa halip ay mabilis itong lumapit kay Jerwin. Makinig ka, seryoso nitong sabi. Hindi aksidente na sa iyo napunta ang agilang tandang. Tahimik na nakinig si Jerwin. May dahilan kung bakit ikaw ang nakatagpo sa kanya. Anong dahilan po? Ngunit bago pa makasagot ang matanda ay biglang bumagsak ang pintuan ng kubo. Napaatras si Omar. Mabilis na pumasok ang ilang lalaking armado. Kasunod nila si Rodrigo Velasco. Tahimik itong naglakad papasok habang nakatitig sa gintong tandang.
Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ni Jerwin ang matinding pagnanasa sa mga mata nito. Parang hindi manok ang tinitingnan nito, parang kayamanan. Ang tagal kitang hinanap, mahina nitong sabi habang nakatitig sa tandang. Galit na humarang si Jerwin. Hindi ninyo siya makukuha. Bahagyang ngumiti si Rodrigo. Katulad ka nga ng ama mo. Tumigil kayo sa pagbanggit sa tatay ko. Unti-unting nawala ang ngiti ng lalaki. Alam mo ba kung bakit namatay ang ama mo? Biglang naniga si Jerwin. Tahimik ang buong kubo. Maging si Mang Isko ay napayuko. Nanlamig ang pakiramdam ni Jerwin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dahan-dahang lumapit si Rodrigo. Hindi sakit ang tunay na dahilan ng pagkamatay niya. Parang gumuho ang mundo ni Jerwin. Napatingin siya kay Mang Isko. Tahimik lamang ang matanda. At sa katahimikan nitong iyon, nagsimulang mabuo sa isip ni Jerwin ang isang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Anong ginawa ninyo sa tatay ko? Nanginginig niyang tanong. Tahimik na tumitig si Rodrigo sa kanya bago nagsalita. Pinili niyang itago ang agilang tandang sa akin. Mahigpit na napakuyom ni Jerwin ang kaniyang kamao. At dahil doon, malamig na dugtong ni Rodrigo, sinira niya ang pagkakaibigan namin. Galit na galit si Jerwin. Ngunit mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa dibdib. Hindi niya akalaing may mas madilim pa palang lihim sa likod ng pagkamatay ng kaniyang ama. Hayop kayo. Madiin niyang sabi. Biglang tumalim ang tingin ni Rodrigo. Hindi mo naiintindihan ang halaga ng tandang na iyan. Hindi ko kailangan maintindihan. Tahimik ang paligid. At sa gitna ng tensyon, biglang malakas na tumilaok ang gintong tandang. Napatingin ang lahat dito. Unti-unting tumindig ang gintong balahibo sa mga pakpak nito. At sa loob ng madilim na kubo, tila nagliwanag ang katawan nito. Napaatras ang ilang tauhan ni Rodrigo. Maging si Mang Isko ay napayuko habang nakatitig sa kakaibang anyo ng tandang. Hindi maaari. Bulong niya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Rodrigo. Ngayon lamang muli niya nakita ang ganitong anyo matapos ang napakaraming taon. At sa unang pagkakataon, tila may bahid ng takot na sumilay sa kaniyang mga mata. Ang gintong tandang ay dahan-dahang lumapit kay Jerwin. Tahimik, ngunit mabagsik ang tingin. At pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan ng lahat. Mabilis na tumalon ang tandang patungo kay Rodrigo. Nagkagulo ang loob ng kubo. Napaatras ang lalaki habang pilit iniiwas ang sarili sa matutulis na tari ng manok. Nagbagsakan ang mga upuan at mesa. Dakpin ninyo! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Ngunit tila naging mabangis na halimaw ang gintong tandang. Sunod-sunod ang pag-atake nito. At sa bawat pagtalon nito ay tila kumikislap ang gintong balahibo sa dilim. Sinamantala ni na Jerwin ang kaguluhan. Mabilis, sigaw ni Mang Isko. Agad na tumakbo sina Jerwin at Omar palabas sa likod ng kubo habang dala ang kulungan.
Naririnig nila ang galit na sigaw ni Rodrigo mula sa loob. Ngunit hindi sila tumigil. Mabilis silang tumakbo papasok sa madilim na kakahuyan habang humahampas ang malamig na hangin sa kanilang katawan. Humihingal si Omar. Hindi na tayo titigilan ng mga iyon. Tahimik lamang si Jerwin habang tumatakbo. Ngunit sa kaniyang isip ay paulit-ulit na umiikot ang sinabi ni Rodrigo. Hindi sakit ang ikinamatay ng kaniyang ama. At habang lumalalim ang gabi sa kagubatan ng Sultan Kudarat, isang matinding galit ang unti-unting nagising sa puso ni Jerwin. Hindi na lamang tungkol sa gintong tandang ang laban na ito. Ngayon, kasama na roon ang katotohanan tungkol sa kaniyang ama. At sa malayo, habang umaaling-aungaw ang tilaok ng gintong tandang sa gitna ng kadiliman, alam ni Jerwin na hindi pa tapos ang digmaan. Dahil ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang sa lihim na torneo na tinatawag na Pugad ng Mga Hari. Wakas,